bato. Yan, dyan ang grotto nila sa nun. Dyan o. Dala, may dako nga bato. May hagdanan doon. Doon. Merong hagdanan dito dati. Dito. Yan, yung ano, grotto. yung malaking bato na punong-puno na ng ano, damo. Saka doon may malaking bato, yung punong-puno ng damo, yun ang nandun ang kanilang grotto. So kailangan natin i-check yan mga ka-TH kung meron pa tayong oras. Kailangan malinis muna ang lugar na yan. Kasi napakaraming damo. Dyan ang hagdanan doon, papunta ng pababa. Dito mayroong hagdanan daw dito mga ka-TH, papunta doon sa kanilang grotto doon sa baba. Yan, doon. Balito yan dyan. Yung malaking bato. Mayroon ding balite. May malaking bato din dyan. Pero may kinabutan dyan din. Mayroong naghukay na ng mga ka-TH dito. At ngayon patuloy tayo sa pag-explore mga ka-TH sa lugar na ito. Mayroon daw hagdanan dito na simento dati. Kasi mayroong lumang bahay dyan sa unahan. Yung pinuntahan natin. At ngayon, puntahan din natin yung sinasabi nilang grotto dito. Baka mayroong sikretong alkansya at may makuha tayong gold coins. Nandyan ang hagdan. Ito pala yung hagdan. Ito. Yan. Ito ang hagdan mga ka-TH. Kaso madumi lang. Yun, paakyat ito doon sa bahay. At dito nga sa gilid ng lumang hagdanan na simento mga ka-TH ay makikita tayong kakaibang bato. Puting bato ito mga ka-TH. Ayan, tingnan yung mabuti. Yan, meron siyang mga hole at mga dot na nagpapaiwatig siya na merong closed tunnel dito. Yan mga ka-TH, meron siyang number 8. Ibig sabihin, sa closed tunnel ay merong secret chamber. Alam nyo naman, pag secret chamber ng mga Hapon, kadalasan ay merong Buddha yan mga ka-TH. Lalo na yung mga sign na number 8. Ang laking bato na ito mga ka-TH. Saka naka-pattern ito mga ka-TH, may ibig sabihin. Pag uulan mga ka-TH, lahat ng tubig babagsak dito sa area na to. Kasi parang slanting yung pagkagawa ng batong ito. Saka meron siyang pattern mga ka-TH, tingnan nyo. Hindi basta-basta ang batong ito. Ito ay palatandaan. Dagan ng bato-bato ah. Ito nga mga ka-TH. Mayroon na tayong nakikitang pointer arrowhead na nagtuturo sa kanyang giveaway. So kung batong ito ay isang ginawang benchmarker mga ka-TH, importante ang batong ito. Dahil importante siya, meron siyang nilagay na giveaway. Yun ang mga palatandaan sa mga importanteng bato na ginagawa ng Hapon. Hindi basta-basta nakapattern talaga ang pagkagawa niya mga ka-TH. So ang ganda. Meron siyang arrowhead dito na nakaturo dito mga ka-TH. At yung lahat ng tubig mula sa taas, pupunta yan lahat dito. Dito babagsak. Ayan. Meron siyang letter C. Ay, ilong, ba?
Ito mga katets, ito ang pinaka-basic na palatandaan kung may deposit ang isang bato. Marami nang nakakalam nito. Pag umulan, lahat ng tubig na iipon, saka dito bumabagsak. Ayan. Ito siya mga katets. Babawra. Ayan. Uy, ikot, di ba? Masubida. Masubida. Iya, masubida gabi eh. Gabi lang naturahan. Ito, nakikita natin na parang ulo ng kabayo mga katets. Ito yung mata niya. Daming design mga kabayo. May pa mga padidita, no? Yan. Saka dito sa kabilang side, parang nahati ito, merong biyak sa gitna. Saka yung dulo niya, merong arrowhead na nakaturo dito sa deposit. Anong deposit nandito mga katets? Parana ito, dito ka jog. Makalo ba? Ito, no? Parana. Ano ito dalag sa smith? Aram. Nasa mga kwan. Nasa mga hindi aabot ng to. Siguro hindi aabot ng mga 15 feet. Giveaway lang to. Galing dito sa giveaway deposit mga katets. Ito yung entrance kasi merong deposit palang malaki doon sa taas kanina. Na-detect natin. Saka masyadong malalim. Ito pala ang entrance, naka-tunnel pala ito. Dito kadadaan. Yan. Sa ilalim nito ang entrance ng tunnel. Dito yung giveaway natin. Saka kung pupunta tayo sa baba, makikita natin ang isang bato na nakatayo. Ito siya mga katets. Ang batong ito ay merong arrowhead pointer na nakaturo doon sa giveaway na sinabi natin. Ito siya mga katets. At flat ang ibabaw nito. At ito ay isang upuan ng general. Pag nagtatrabaho ang kanyang mga tauhan, dito siya nakaupo mga katets at nakatingin doon. Ayan mga katets. Okay, proceed tayo pag-explore dito sa ibang mga sign mga katets. Dahil ang area na ito ay talagang kinampuhan ng Hapon dati mga katets. Kaya ang daming mga sign na makikita natin. Ito ay pointer din na nagtuturo doon. Ito siya. Paliko siya papunta doon na mayroong tunnel daw. Ayan. Magkarap yan mga katets. Ayan. Isa itong palatandaan na mayroong nalalapit na cave entrance. At saka yung niya parang ulo ng ahas mga katets, no? Meron siyang isang tinitingnan doon. Nandito pa rin tayo mga katets. Ito yung lumang hagdanan ng Hapon mga katets. Ito. Yan, simento yan mga katets. Nandun yung entrance ng closed cave. At galing doon, dito sa ating likuran, ay may makikita tayong bato. Ayan, bato na naka letter V. Para siyang yung ng tirador mga katets. Ito, ang tinuturo niya, pag titingin tayo dito sa B, ang area yan ang kanyang tinuturo. At saka, kung titingnan natin ang batong ito, meron siyang dalawang tinuturo. Ito ang kanyang sikreto mga katetso. Tingnan nyo mabuti ha. Ito ang kanyang arrowhead nakaturo doon sa isang bato. Ayan. Saka dito naman sa side na ito mga katets, meron din itong arrowhead. Ayan mga katets. At nakaturo din sa batong yan mga katets. Kung diretsoin natin ang arrowhead na ito, diretso tayo. Ayan. Kung tatargetin natin yung arrowhead na yan, diretso yan dito sa isang maliit na butas na
anchor lock. So ibig sabihin merong giveaway dito na maliit. Ito siya mga katets. So para siyang isang ibon na merong mata, no? Na nakatingin sa itaas. At galing naman dito, meron siyang arrowhead na nakaturo doon sa kanyang coordinate na marker. At saka meron din dito sa kabila. Ayan, diretso doon sa bato. Ganun pa rin mga katets. Pero ang deposit dito mga katets, galing dito sa anchor lock. Ito ang sekreto niya mga katets. Itong matulis na ito. Meron siyang maliit na at talagang sinadyang paggawa, maliit na arrowhead na nakaturo dyan sa gitna ng letter C na yan. Ayan mga katets. Ganun lang kasimple ang mga sekreto ng hapon. Di na tayo kailangang mahirapan pa sa paghanap. Ang giveaway ay nandito. So kayang-kayang buhatin lang to ng isang tao, giveaway lang siya. So dahil mayroon siyang isang tinuro doon mga katets, ang arrowhead na ito, sundan na naman natin. Ang batong ito mga katets, ayan, meron siyang parang basin dito na lalagyan ng tubig, tapos aagos yan dito. Punta dito, babagsak yan sa ibaba. Saka dito rin mga katets, ayan. So mayroong letter Y, no? Ito pa. At ang deposit na naman na nandito mga katets ay itong tinuro ng mga arrowhead dito. Isa, dalawa, saka ang isa ito, pangatlo. Dito sila nakaturo sa gitna ng letter C na ito mga katets. So nandito ang isang giveaway. So bali sa magkalapit na batong ito, merong dalawang giveaway. Itong giveaway dito mga katets ay ano lang to, parang powder lang siya na hinalo sa bato. Yun ang maganda. So meron talagang buo na gold bar doon. Siguro mga isa o pwede na. So mababaw lang to mga katets, kayang-kaya to ng isang araw lang, no? Hindi aabutin ng isang araw kung hukayin, no? Kaso lang hindi pa nakausap yung may-ari dito. Nag-explore lang kami sa lugar. Kasi mayroon ngang langob ang lugar na ito. Mayroong cave. Nandyan yung entrance ng cave. Mayroong deposit doon na nag-giveaway. Saka pagpunta din dito, mayroon din. Dahil kung saan ang mga Hapon ay nagtatambay, yung mga walang rangko na mga sundalo ay nagbabaon din yan ng kanilang mga kayamanan na dala-dala. Okay, hanggang dito lang mga katets. Salamat sa inyong pagsubaybay.